Hi everyone! Kamusta kayo dyan? Ako okay lang and kakagising ko lang na naligo na rin ako at since day off ko ngayon wala akong masyadong magawa, sasagutin ko yung isa sa mga tanong ng commenter ko dyan. So yung question niya is bakit kailangan ba daw muna mag-aral ng Nihongo bago ka makapunta ng Japan? Okay, well, isa sa mga reason kung bakit kailangan mo mag-aral muna ng Nihongo dahil yun yung pinaka-basic requirements para makapunta ka sa Japan. At pangalawa, yun po yung gagamitin yung salita kapag nag-start na kayo magtrabaho or makikipag-communicate kayo sa Hapon and sa agency nyo dito sa Japan. So, sa mga nag-apply po dyan dito, papunta ng Japan under agency, may agency din po kayo dito sa Japan. So, bale separate siya. May agency kayo sa Pinas and meron din kayong agency sa Japan. So, paano kayo makikipag-communicate sa agency dito sa Japan kung hindi kayo marunong magsalita ng Nihongo? And paano din kayo makikipag-communicate sa mga leader nyo, sa company nyo, kung hindi kayo marunong magsalita ng Nihongo. So, very important po na kailangan marunong kayo ng salitang Nihongo kahit basic lang. Kaya nga po, pinatupad yung aral na 4 months na aral ng Nihongo bago ka makapunta dito ng Japan. So, yung English po ay hindi po masyadong kailangan. Hindi po required at hindi po kailangan kahit magaling ka mag-English or very maganda yung accent mo or perfect ka when it comes to English, hindi po kailangan yan dito sa Japan. Kasi hindi po sila marunong magsalita ng English. Meron mangilan-ngilan na hapon po na marunong magsalita ng English kapag nag-aral sila, pero hindi po yung iba, wala po talaga. Hindi po sila nagsasalita or marunong. May alam sila like, good morning, how are you today? Yun lang po yung mga alam nila, pero most of the time, Nihongo po talaga yung ginagamit na salita dito sa Japan. Kaya tayo po yung mag-a-adjust, mas lalo na kung OFW, kailangan nating mag-adjust na mag-aral ng Nihongo kasi yun po yung pinaka-basic requirement. At bukod po doon, kapag naisip mo na din, kunwari, for example, natapos na yung kontrata nyo dito bilang trainee visa ng 3 to 5 years, if ever, gugustuhin nyo din po na mag-exam ng Enyong, N3, N2, N1 at SSW kung gusto nyo pong mag-extend dito sa Japan. So, kailangan madagdagan yung knowledge nyo when it comes to Nihongo. So, para lang po yan sa mga gustong mag-extend dito sa Japan. Pero kung wala na po kayong balak mag-extend, pwede na po kayong gumora at pabalik sa Pinas. So, kung gusto niyo naman po ng i-insist yung English na salita, pwede din po kayong mag-apply sa mga English country like America, US, Canada, mga something like that po. Pero kasi dito sa Japan, hindi po masyadong required. So, choice niyo po yung kung saan niyo gusto mag-apply na bansa. So, I hope nasagot ko yung tanong niyo. Bye!